si Donna. Ngayong araw po, nandito kami sa Lola Marta's Carinderia. Ang Lola Marta's Carinderia ang isa sa pinakamatanda at pinakasikat na karinderya sa buong Pateros. Tama, nagsimula pa po ang Lola Marta's Carinderia noong 1963 at kitang-kita naman po dito nag-e-expand pa po ang kanilang business. At buhay na buhay pa ito. Kita niyo naman, no? Tara, pasok po tayo interview. Tara, pasok tayo. Good afternoon po. Regular na po ba kayong customer dito? Ay, oo, matagal na. So, started pa ito. Ano po ba yung parang paborito niyong kainin? Ay, ang kanilang lugaw, tsaka yung namuya, yung kari-kari. Secondly, pati dinuguan. Napakasarap. Pinadayo ng mga taga rito. Po sa inyong lahat. Ako po si Ginny Rodriguez. At ako naman po si Ira Mendocea. At ito lang po ang interviewin namin si Ma'am Ivy de Dumban. May karanasan na po ba kayo sa business? At bakit po naisipang magtayo ng business? Actually, since yung start namin ito, yung artist namin, mga bata pa kami, tumutulong-tulong na kami sa kanila. And then, nang nag-work ako, na-engage din ako sa isang company na ang business is production, manufacturing, and then exporting, selling. Kaya nagkaroon ng idea sa business nila. At bakit po kayo Carinderia? Karinderya, dahil yun ang sinimulan ng aming mga tiyahin. At para, since meron ako yung mga established na customers, tinuloy-tuloy namin. So parang family business talaga siya. Oo. Nang niyo po ba nag-iiba to the generations or yun pa rin po from the start? From the start, meron ng namana, yung skill sa pagluluto, namana nun sa kapatid ko, at yung mga menu, yun pa rin, kumbaga nagkaroon lang ng mga added menus. Paano po kayo nagsimula? Nung nag-stop ako from working, ako yung nag-took over that was 10 years ago. Hirap po ba? Hindi naman, madali lang since meron na kami mga regular na customer. From this, yung pinaka, lugar, ito na, from the Hindi, sa baan na yun? hindi ito. Doon kami dati sa Starjet. Dati umupo pa lang kami. Ngayon, naisipan namin, di ba, pag umupo ka, added expenses. So, naisipan namin, why not dito na lang sa sarili namin lupa. Ano ba naging problema po yung first day na yun, yung kayo na po yung may-ari ng business? Since I started handling the business, wala naman na-encounter na masyadong mabigat na problema. Meron, syempre, yung sa mga customer lang, yung mga ganun. Pero, saka sa mga staff, ganun, dahil may mga times na mabilis ang turnover ng staff. Meron, hindi ito matagal sa trabaho. So, ano po ba yung pinaka-importanting decision nyo na nagawa para sa business? Siguro yung importante decision na nagawa ko sa business, enhance ko ba yung business. Maintain ko yung pagiging yung stability. Ang decision nyo po ba parang risk-taking siya or ano ba, playing safe? On my part, being owner, risk-taker ako. Dahil ako lang ang nag-iisang mayari nito, syempre, lahat ng desisyon ako nila ko. Meron na po ba kayong masasabi na biggest mistake niyo? Wala na akong alam na nagawa kong pagkakamali since I handled the business. Kasi, yung mga customer natin, sila pa rin, nadagdagan ko. Describe naman po yung ordinary workday dito. Like, yung business hours, yung actually, ang ano namin is from Monday to Saturday, off na yung Sunday. Wala kaming holiday except yung Christmas time, Holy Week, yun lang. Yung customers nyo po ba, yun pa rin or nagbabago po ba siya? Meron na relative, meron na nadagdag, meron na wala. Ang business plan po ba, nagsusulat po ba kayo ng business plan or parang nakaplano na sa utak niyo? Wala naman akong ano, yun lang ang business plan ma-expand mo yung business. Tapos, nasusulat. Iniisip lang. Iniisip pa lang. May mga proyekto po ba kayo upang ma-improve yung business niyo sa kasalukuyan? Katatapos lang yung project, pinarenovate ko yung karinderya, so lumaki na yung basement.
due for transfer na kami. Kasi nga medyo mas maliit yung place at saka medyo mainit. Siyempre, we always have to think about the convenience of the restaurant. Kung may mga, mga improvements pa po kayong gagawin, ano po yun? Siguro sa ano na lang, the way we handle the food, saka mag-isip ng other menus to be served sa mga customers. Ano po, sa 10 years po na nakahawag ito yung ano po yung pinaka-importante natutunan niyo dito? Natutunan ko how to deal with different kinds of people. Siyempre, iba-iba yung mga customer. Pero hindi lahat sila mag-please. Paano nga po yun? Pag yung customer nga po, hindi po na-please, tapos para bang hindi ka tayo nagustuhan, paano niyo po tingin yung kasing sitwasyon? Ano ka pa rin? Siyempre, friendly ka pa rin sa kanila. Diba, like the saying goes, customers always right. So, kung calm ka pa rin, kailangan maganda pa rin yung treatment ko sa kanila. Natanungan natin lahat, no? Ito na lang po. May mga tips po ba kayo sa mga upcoming business people? Yung may mga gusto pong magawa sa yung business? Oo, first and foremost, dapat patient ka. Dapat masipag ka. Dapat focus ka. At marunong ka makisama sa mga tauhan nila.